ng tagapagsalita. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Mayor Honorable Angela Lei Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Nakita ko sa inyong mga mukha na excited na kayo. Alam nyo, nung kami nangangampanya ng ating alkalde, ang tinayuan namin talaga ay ang minimum basic needs. At ang healthcare ng ating lungsod ang siyang magiging prioridad. Kaya kahit nasa lahat sa pondo, nakita namin, together with the City Council, na talagang nag-focus siya pagdating sa pagpapaayos ng ospital, serbisyo, at para rin mabuhay ang mga Manileño. Pero bago ko po gawin ang aking mandato dito, gusto ko muna bumati sa inyong lahat at sa napakagaling na direktor natin ng Ospital ng Sampaloc, si Dr. Sison. Congratulations! Ang ating napakagaling na direktor na si Dr. Grace Padilla, hindi na rin po siya natutulog dahil lahat ng mga ospital sa Maynila inaayos niya kasama ng ating alkalde. Si Engineer Andres, mga konsihal, mga punong barangay at ating department heads. Anyway, nandito ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala ninyo. Pero, ang imamarites ko sa inyo, meron akong alam na hindi nyo pa alam. Ikaw alam mo na. Dahil, nung kami po ay bata pa, doon nag-umpisa ang aming tambalan. Alam mo na yun eh. Doon nag-umpisa ang aming tambalan. Dahil noong mga panahon na yun, tumatakbo bilang konsehal ng Maynila. Ako naman ay tumulong sa aking ama bilang alkalde nung tumatakbo siya. At noong mga panahon na yun, doon ko talaga nakita ang kanyang puso na nakatuon sa buhay ng mga Manileño. Sapagkat nung siya ay konsehal pa lamang, nakita ko na ang focus din niya ay mga tulong pang-medikal para mabuhay ang mga Manileño. Kaya't hindi ko na po papahabain ang aking introduction. Palakpakan natin ang napakagaling at napakasipag, ang pinakamagaling na alkalde sa buong Pilipinas, ang ating minamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagosa. Wag ko kayo maniwala doon pinakamagaling. Marami pong magaling. Isa tayo, lamang. May problema, kailangan mabilis kumilos, solusyon agad. Nandun tayo for the people of Manila. But anyway, thank you for that kind words, Ma'am Vice Mayor Chia Ches. Lakpakan natin. Pasensya na kayo, may special mention lang ako. Natutuwala ako kasi ito kasama ko to nung kasagsagan ng pandemya, nung nasa loob pa siya ng national government. Natutuwa ako kasi retired na to eh. Supposed to be, nagpapahinga na to because of her long service to the people. She used to be undersecretary sa atin dito sa ating DOH, ang ating pong consultant for healthcare, Dr. Paz Corrales. Ayaw magpahinga. Yung birthday niya, pampahinga na yan. But I'm happy. You've been doing a great job guiding our Director of Manila Health Department, Director Grace Padilla. Ano yan eh? Si Padilla, si Corrales, si Sescon, yung ating infectious doctor. Yun yata ang pinakamatapang na infectious doctor na nakita ko. Bagay, mahirap yung trabaho niya talaga. But I'm really proud of her. Small but mighty. And brave. Kasi talagang araw-araw, if you only knew that these people I mentioned really almost really ang hirap nung COVID-19. Kaya ako lang naalala bigla yung COVID-19 kasi naawa din ako doon sa mga HEA. Yung contract tracer natin. Beri mo, nawala lang ako 3 taon hindi sila inasikaso.
But I'm happy to share, last Saturday, paldo yung mga taga-Heya. Opo, birin mo 3 years, so hindi gumapang, hindi gumalaw yung papel nila. But they worked for it. And even to the point that some of them got infected during the COVID-19. But for now, I'm happy. Last Saturday, despite the Sabado, yung ating mga taga-city treasurer, pumasok pa rin. Para lang ma-accommodate yung 3 taong hinintay ng ating mga health emergency personnel, additional workforce na medical frontliners natin. Maganda yung mga nakuha nila. 35,000, may 72,000, 65,000. We've released it last Friday, sign it, and awa ng Diyos. For a simple stroke of a pen, ganun po kadali hindi po mahirap yung ginawa ko. Apakasimple lang po nung ginawa ko. Nung dumating yung papel, tinta lang ang puhunan. Resolva na yung 3 taong hinagpis ng ating. So, my point being, sometimes, sa totoo lamang, pagka nilagyan mo talaga ng malasakit ang trabaho mo. Tapos, matutuwa ka. Pagka talaga lolobi ng Diyos eh. Mamukat-mukat mo, di Sabado. Di pumasok din ako ng Sabado, kami ni Letlet. Bakit ba nakati-katihan ko na bumaba sa City Treasurer's Office? The same day, same time. Say hi, hello, pasalamat sa mga empleyado. Working so hard, even though it's Saturday. Tapos pa-holiday pa. Alam mo yung... just trying to be grateful as your mayor to our fellow workers. Mamukat-mukat mo, may nadisgrasya akong isang mama. Malungkot. Sabi ko, sa lahat naman ng tumama, ikaw yung malungkot. Hindi ko po nakuha yung cheque ko. Ha? Ba't di mo nakuha? Mangyari ba nawawala yung cheque niya? Akala mo, 3 taon ka na naghintay, nawala pa ang cheque mo. Pag inaalat ka talaga. But anyway, sabi ko, huwag kang alis. Buti, nandito kami. Hinanap namin yung cheque niya. Wala naman tao sa City Hall halos eh. Kasama nung 4 pang nawawala. So 5. Mamukat-mukat mo, alam mo, bibilib ka rin talaga sa empleyado eh. Pag natuto na ng malasakit. May nauna na palang 4 na nawawala. Pero yung ginawa ng empleyado natin, yung takilera, yung cashier, instead na ikipit balikat yung problema, hindi naman namin iuutos yun. Ang ginawa niya, nagkusang loob siyang kunin yung cellphone number ng ating contact tracer. Kunin niya. Ginawa niya on his own. Nilista niya yung 4 na nawawala. You know why it's very important? Yung simple act of kindness and going beyond what is being asked from you as public servant. Dahil nung kinuha niya yung phone number, nataon naman nandun ako at nahanap namin yung cheque at hindi lang isa namin nahanap, 4. So 5. Nahanap lahat yung cheque. Alam mo mangyari. Imbes na January pa makuha ng 4, dahil yung isa na-disgrasya niya, mapalad siya, bumaba kami. Yung 4, nakuha din nila. Kasi natawagan ka, bumalik na po kayo sa City Hall, nakita na po yung cheque niyo. But without the effort of a regular employee like you guys, just imagine what you can do to make our people smile and feel important. Tapos, fellow worker pa natin. So talaga pag ang malasakit, sinapuso natin sa kapwa empleyado, sa mamamayan. Mas marami tayong mariresolba. Ang ating organisasyon ay hindi perfecto.
Minsan nagkakamali tayo. Tayo lahat, including me. And sometimes you get tired. Sometimes, sakit sa katawan. Tapos, papasok ka sa emergency room mo na pinagtatrabahuhan. Pinakamagandang emergency room sa buong mundo. Bili mo sa ka nakakita emergency room, check. Merong falls. Literal. Naawa nga ako doon sa isang binatilyo, hindi niya siguro maiwan-iwan yung nanay niya. Sa tabi mismo ng bed, hospital bed, may tabo. And we are the capital of the country. We are the city of Manila. Sad to say, you know. Kaya that kind of adversity teaches us a very good lesson. Sometimes you can always use your adversity in your advantage. Ayun, typical me, di parang sinisilihan na naman ng wepax ko. The following day, totoo siya sabi ni Season, dinala ko agad si Andres. Andres, punta tayo doon. I will show you how worse it is. Then how can I say to my fellow co-workers in government, if I give them that kind of working environment, tapos sasabihin ko, mag-smile sila, ngumiti kayo sa pasyente, habang kayo'y hinahampas ng bagyo, at nandito na pala yung mga partner natin sa PhilHealth. Palakpakan natin yung mga partner natin sa PhilHealth. Biriin ninyo, importante yung PhilHealth. Tanyo, napangiti kayo. Nakuha nyo na ba? Kasi ngayon yata yung ATD. Nakita ko kanina. Meron na naman ako nakita kanina eh. Kasi may natira pa. Wala na kasi akong pirmahin. Until hanggang Sabado, tinitira. Kaya lang, siyempre, kanya-kanyang ahensya, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila, MHD, and so on and so forth. Kanya, may mga namis kanina, tinira ko pa. Nakakita ako doon, nakakita ako mga doktor. 53,000, minus 5,000, 47,000. Magulat. Tapos 11,000 extra, and so on and so forth. But I think, basta ako, nangako naman kami, na sigurado, di ba sabi ko nung 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tingnan natin kung tutok din ng CTO na maramdaman nyo bago mag-Pasko. But sigurado yun. Kasi napirmahan ko na lahat. Tapos, thanks to taxpayer, may chapi tayo. Di ba? Maraming salamat sa mga taxpayer. Palakpakan nyo sila. Now, so today, nagsama-sama tayo. And I hope this type of facility, especially to our employees, will give you a certain level of better working environment, at the very least that we can say. At sigurado ako wala nang mga nurse or hospital workers na mamamatayan ng kuko kasi nagulungan ng oxygen. Kasi pag nakita niya mamaya, fully embedded oxygen system. Sa ating mga barangay chairman, I'm happy for you. At least, yung matagal nyo nang iniiyak sa akin. Ayan. Kahit pa. Ito yung emergency room. Naghihingalo ka. Nagdideliryo ka. Nagdidilim na paningin mo. Pagpasok mo, bumapasok ka pa lang, nabubuhay ka na. Totoo naman eh. Noong araw, nakakatakot pumasok sa public hospital talaga eh. Pero mo, nagdidilim na pa rin mo, lalong dumidilim ang buhay mo dahil pag nauntog ako dito, tetano aabutin ko. But I'm really happy for you. At maraming salamat, Engineer Andres.
At siyempre sa ating City Administrator, Warde Quintos. Birayin nyo, sa sobrang excited ng mga kusyal, pati 5th District pumunta pa rito sa inyo. Kusyal Che Borromeo. Batang Sampalo ka rin. Dito ka rin lumaki, Che. Nalipat ka lang doon. Nangapit bahay doon. Doon muna disgrasya si Esme. Ang anak niya ngayon ay direktor ng dating kusyal din natin. Direktor ng Manila Barangay Bureau, Laris Borromeo. Ang ating kusyal, Doc Almeron. At saka si, kanina nakita ko si DJ. Ayun, si DJ Bagaching. Si DJ Bagaching tumama sa loto. Akalain mo napangasawa niya, si Hana. Tingnan ninyo. Akalain mo nakaloloko pala yung ganyang pagmumukha. Mahal na mahal ko yan. Paborito ko yan, si DJ Bagaching. At siyempre, si Lady Quinto. Meron pa ba? Ang gumisyo? Doon, si JTB. Yan.